Patuloy pa rin ako sa pagpapadala ng pera sa mga anak ko, ngunit hindi nila alam na may kinakasama na akong iba. At dumating na nga ang kinatatakot ko na mabuntis ako ng iba at hindi yung tatay ng mga anak ko. Tawagin na lang natin siyang Cake. Siya po ay 30 years old at hindi kagandahan, hindi rin naman tsaka. Hindi niya na alam kung saan patungo ang kanyang buhay dahil sa mga maling desisyon na nagawa niya at may nasasaktan siyang iba. Lumaki si Cake na walang nangangalagang mga magulang sa kanya dahil siya ay working student simula elementary pa lang. Buhay pa naman ang mga magulang ni Cake pero sadyang wala silang pakialam kay Cake o sadyang tinuturing lang siyang pabigat. Naranasan ni Cake na makitira kung kani-kanino dahil ang sabi ng kanyang mga magulang ay wala naman siyang mararating sa buhay. Sa dami ng pamilyang nilipatan ni Cake ay naranasan niyang pagmalupitan at saktan ng pisikal. Lumaking masiyahin si Cake sa kabila ng kanyang hindi magagandang pinagdaanan. Hindi rin siya nakatapos ng high school dahil wala nang may gustong magpaaral sa kanya kaya namasukan na lang siya ng trabaho. Pero hindi nagtagal ay pinaalis na siya ng kanyang amo, pinauwi siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Pero pagkadating niya pa lang sa bahay ng tiyahin niya ay nakarinig na siya ng hindi magagandang salita at ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang tiyahin ay wag na wag siyang kakain kung hindi siya magtatrabaho sa loob ng bahay nila. Alam naman ni Cake na yun ang magiging kapalit ng pagtira niya sa bahay ng tita niya kaya tumutulong siya sa pagtatanim ng palay. Pero naiiyak na lang si Cake dahil pagkagaling niya sa taniman ay walang pagkaing natira para sa kanya. Hanggang sa isang araw ay pumasyal ang kumari ng tita niya at inaya si Cake na magtrabaho sa bayan. 15 years old na si Cake noong mga panahon na to at siya ay nagdadalaga na, kailangan niya na ng sarili niyang pera. At dahil sa kagustuhan niyang kumita ay tinanggap niya ang trabaho na mag-alaga ng 2 bata sa isang mayamang pamilya. Nagtrabaho dito si Cake ng ilang taon hanggang siya ay maging 18 years old na. Dito niya na nakilala ang lalaki na tawagin na lang daw nating Smile. Sobrang saya ni Cake kapag nakakasama niya si Smile. Palagi daw siyang dinedate nito sa Jollibee at McDo. Hanggang sa isang gabi ay niyaya siya ni Smile na pumunta sila sa boarding house na tinutuluyan ni Smile. Marami namang nakatira sa boarding house na tinutuluyan ni Smile kaya hindi siya natakot sumama pero may nangyari pa rin sa kanila. Kahit takot siya sa pwedeng kalabasan ng mga pangyayari ay binaliwala niya lang dahil napamahal na siya kay Smile. Hindi nagtagal si Cake ay nagbuntis kaya napilitan na siyang sumama kay Smile kung saan sila nakatira. Naging masaya ang kanilang pagsasama hanggang sa maging 2 na ang anak nila. Kapag patayo din sila ng maliit na kubo para makabukod sa pamilya ni Smile. Pero paglipas ng mga taon ay palaging sinasabi sa kanya ni Smile na ayaw niya na daw magtrabaho. Pagod na daw siya kaya si Cake naman daw ang dapat magtrabaho para maitulong sa kanilang pamilya. Maliliit pa ang mga anak ni Cake nung panahon na yon at wala rin siyang tinapo samantalang si Smile ay tapos ng college. Nung una ay hindi magawang iwanan ni Cake ang kanyang mga anak pero si Smile ay wala nang inatupag kundi uminom ng alak. Kaya nakakatulog na lang siya gabi-gabi kakaiyak. Iniisip niya kung bakit naging ganito ang buhay niya na damay pa ang kanyang mga anak. Ang pakiramdam kasi ni Cake ay parang nagiging pabigat na siya kaya palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili. Nagpatuloy pa ang ganun nilang sistema sa loob ng 4 na taon dahil hindi siya lumalabas ng kanilang kubo. Palagi na rin siyang iritable at kung dati ay malambing siya sa kanyang mga anak ay napalitan na ng galit. Sa konting pagkakamali lang ng kanyang mga anak ay nagagawa niya itong saktan ng pisikal. Hanggang si Cake ay pumayat na mutla at hindi na makausap ng maayos at ang pinakamatindi pa ay naisipan niya ng tapusin ang kanyang buhay. Pumasok din sa kanyang isipan na unahin munang tapusin ang kanyang mga anak at susunod siya. Sa tuwing dumadaing naman siya kay Smile ay sinasabi lang sa kanya na bakit hindi na lang ikaw ang maghanap ng trabaho. Pero kahit ganun siya pakitunguhan ni Smile ay ginawa niya pa rin ang parte niya bilang ina sa kanyang 2 anak. Umabot pa rin ng 10 taon ang kanilang pagsasama hanggang sa isang araw ay nagising na lang si Cake na hindi niya na mahal si Smile. Mga anak niya na lang ang tanging iniisip niya kaya nabuhayan siya ng loob para lumaban ulit sa buhay. Bigla kasing pumasok sa isip ni Cake na baka danasin ng mga anak niya ang dinanas niya noon nung siya ay bata pa. Hindi nagtagal ay may kaibigan si Cake na tumulong sa kanya para makabalik siya ng Maynila at doon ulit makapagtrabaho. Kahit labag yun sa kanyang kalooban at hindi siya sigurado kung dapat niya bang iwanan ang 2 niyang anak sa pangangalaga ni Smile. 7 at 9 years old ang edad ng mga anak niya nung panahong iniwanan niya. Nagtrabaho ulit si Cake bilang isang kasambahay, nagkayod kalabaw siya sa Maynila. Pakalaki ng bahay ng kanyang naging amo, 3 ang kotse at meron pang mga garden. Mga alaga pang hayop at siya lang ang nag-iisang kasambahay at ang kanyang sinasahod ay 8,000 lang monthly. Nagtiis si Cake sa kanyang amo sa loob ng 6 na taon samantalang itong si Smile ay naging demanding sa kanyang sinasahod. 7,000 na pinadadala niya kay Smile buwanan at 1,000 lang ang natitira para sa kanya. At simula nang siya ay namasukan bilang kasambahay ay hindi na siya pinayagan ni Smile na makausap ang kanyang mga anak kung hindi siya magpapadala ng pera. Hanggang sa dumating ang panahon na ito na nga may nakilala na si Cake sa Facebook. Isang lalaki na tawagin na lang nating Savior. Kipagkaibigan lang talaga sa kanya si Savior at wala din siyang balak na makipagrelasyon kahit kanino man dahil anak niya lang ang kanyang priority nung panahon na to. Palagi niya naman yung sinasabi kay Savior at ang laging sagot din sa kanya ay kaibigan lang din ang kanya
kanyang hanap. Hanggang sa gabi-gabi na silang nagkaka-chat at matyagang naghihintay sa kanya si Xavier na makatapos ng trabaho para sabay na silang matulog. Katagalan ay inalok siya ni Xavier ng trabaho bilang service crew sa isang kumpanya. Tinanggap naman ni Cake ang trabaho kaya ang ginawa ni Xavier ay umupa ng isang maliit na bahay para doon na silang magsamang dalawa. Naging magkarelasyon na silang dalawa ni Xavier pero tuloy pa rin ang pagpapadala niya ng pera para sa mga anak niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga anak niya at ni Smile na meron na siyang ibang kinakasama. At dumating na ang araw na kinakatakot ni Cake na mabuntis siya ni Xavier at hindi niya na magampanan ang kanyang obligasyon sa dalawa niyang anak na naiwanan. Sa ngayon po ay alam ni Xavier ang lahat tungkol sa aking dalawang anak at sa naiwanang asawa. Natigil na rin po ako sa pagtatrabaho dahil sa sobrang sela ng pagbubuntis ko. Si Xavier po ay napakabait at sobrang maalaga. Ang sabi niya sa akin ay mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal ko rin siya ngunit ang iniisip ko ay yung mga anak ko na naiwanan. Gumraduate po ng first honor yung panganay ko at may special award naman yung pangalawa. Kaya sa tingin ko po ay naaalagaan naman silang mabuti ng papa nila pero gusto ko pa rin silang makasama. Paki-real talk na lang po ako dahil kailangan ko po ng payo nyo. Salamat. Hanggang dito na lang Ate Charis. At base dito sa kwento mo ay parang sa tingin ko mas pinili mo na si Xavier kaysa bumalik kay Smile at sa dalawa mong anak. Ang may advice ko lang sa'yo bilang si Ate Charis nyo ay aminin mo na sa dalawa mong anak at kay Smile kung nasan ka talaga ngayon at kung ano yung mga nangyari. Sigurado naman na masasaktan yung pamilya mo pero wala naman kasing sikretong hindi nabubunyag at mas masakit sa kanila kung sa iba pa nila malalaman. Wala naman kasing pinagkaiba kung sasabihin mo sa kanila yan ngayon o pagdating pa ng panahon. At kahit na pinili mo nang magkaroon na ng ibang pamilya, sana wag mo pa rin pabayaan yung dalawa mong anak. Dahil sa'yo na nanggaling kagaya ng sinabi mo kanina na ayaw mong maranasan nila yung naranasan mo noon nung bata ka pa. At hindi lang to para kay Cake. Alam nyo ba na lahat ng pagsasama ay nagsisimula talaga sa saya? Dahil parang wala namang relasyon na nagsimula sa away o sa pangit na pagtatagpo, 'di ba? Ibig sabihin yung mga hindi natin magagandang pinagdadaanan, yung mga pagbabago sa ugali ng bawat isa ay kasama po yan sa pagsasama. Walang perpektong relasyon, walang taong perpekto. Lahat tayo dadaan sa problema. Kaya graduate ka na, Raylene Jan Ambay, Babylin Jade III, Gianna Hope at Trisha Nicole Dalus. Shoutout na rin kay Rachel Vlog, Is Dagante at Altea de los Reyes Rito. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!